Nasusulat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Alright? Tayo po ay sabay-sabay na mag-recite ng sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa at kay Hesukristo na anak niya, Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at nilibing sa ikatlong araw at nabuhay sa mga patay. Umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon nagmumula na paparito upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal at kapatawaran ng mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Siya nawa. Ang 10 utos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoong mong Diyos sa walang kabuluhan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang anumang bagay ng iyong kapwa. Alright, pagpalain nawa ng Diyos ang kanyang mga salita. So tayo po ngayon ay merong panibagong serye na susundan sa loob po ng 10 linggo na ating pong tatalakayin at every Sunday ay iba-iba pong paksa kaugnay dito po sa ating bagong serye. Alright? Ano po itong ating serye? Ang pamagat po nito ay integridad ng puso, hinahanap ng Diyos. Narito po ang isang pangbungad na batayan para sa seryeng integridad ng puso na hinahanap ng Diyos. Ang integridad ng puso na ang hinahanap ng Diyos, okay? Sa panahon po ngayon ay napakadaling pagandahin ang panlabas na anyo ng ating buhay. Maaring maganda ang ating reputasyon, mataas ang ating posisyon, aktibo tayo sa ministeryo, at kinikilala sa maraming bilang mabuting tao. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang tanong na hindi may iwasan. Ano ang kalagayan ng ating puso sa harapan ng Diyos? Ang tao ay kadalasang humahatol batay sa nakikita. Tinitingnan natin ang pananalita, pananamit, tagumpay, at mga nagawa ng isang tao. Ngunit ang Diyos ay may ibang pamantayan. Siya ay hindi nalilinglang ng panlabas na anyo. Nakikita niya ang ating mga iniisip, mga motibo, mga lihim na hangarin, at tunay na kalagayan ng ating puso. Maraming tao sa Biblia ang naging matagumpay sa paningin ng mundo, ngunit nabigo sa harapan ng Diyos dahil sa kakulangan ng integridad ng puso. Meron ding mga taong hindi ganoong kilala ngunit naging kalugot-lugot sa Diyos dahil sa kanilang katapatan at kababaang loob. Ang kaibahan ay hindi nasa kanilang kakayahan, kundi nasa kanilang puso. Ang salitang integridad ay nagmumula sa ideya ng pagiging buo, hindi hati, at hindi mapagkunwari. Ito po ay pagkakatugma ng ating iniisip, sinasabi, at ginagawa. Ang taong may integridad ay nananatiling tapat sa Diyos, maging may nakakakita man o wala. Sa seryeng ito ay ating pag-aaralan iba't ibang katangian ng pusong hinahanap ng Diyos. Pusong tapat, mapagpakumbaba, nagsisisi, may takot sa Diyos, at lubos na nakatalaga sa Kanya.
Ang layunin ay hindi lamang magkaroon ng kaalaman, kundi maranasan ang pagbabago ng puso na nagmumula sa kapangyarihan ng Diyos. At ang ating pong batay na kasulatan nito ay makikita po natin sa aklat ng unang Samuel, Kabanata 16 at talatang 7. At katulad ng sinasabi nito, ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang kanyang anyo o ang taas ng kanyang pangangatawan pangangatawan, sapagkat siya'y aking itinakwil. Sapagkat ang Panginoon ay hindi tumitingin na gaya ng pagtingin ng tao. Ang tao po ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Mga kaibigan at mga kapatid, ang mga batayan po ng seryeng ito ay ang puso ng sentro ng ating espiritual na buhay. Mula sa puso nanggagaling ang ating mga desisyon, pagnanasa, motibo at pananampalataya. Kung anong nasa puso, siyang lumalabas sa buhay. Katulad ng winika ng Kawikaan, Kabanata 4, talatang 23, ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap, sapagkat dito nanggagaling ang bukal ng buhay. Ikalawa, ang Diyos po ay higit na interesado sa ating pagkatao kaysa sa ating tagumpay. Mahalaga sa Diyos ang ginagawa natin, ngunit higit niyang pinahahalagahan kung ano ang uri ng taong ating nagiging habang ginagawa natin ang mga ito. Ikatlo, ang integridad ng puso ang pundasyon ng tunay na paglilingkod. Maaring may talento, kakayahan, at kaalaman ng isang tao. Ngunit kung walang integridad, mawawala ng bisa ang kanyang patutuo. Ikaapat, ang integridad po ay bunga ng patuloy na pakikipag o lakad sa Diyos. Hindi ito nakakamit sa isang araw lamang. Ito po ay proseso ng araw-araw na pagsunod, pagsisisi, at pagpapasakop sa banal na Espiritu. Ikalima, si Yesu Kristo ang sukdulang halimbawa ng integridad ng puso. Sa lahat ng kanyang ginawa, nakita ang ganap na pagsunod, pag-ibig, katotohanan, at kabanalan. Siya ang huwaran ng bawat mananampalataya. So ang layunin po ng ating serye, right? Na ating pong tatalakayin at bawat linggo ay iba-ibang pong episode ang ating pong mapapakinggan. Una ay maunawaan ang kahalagahan ng integridad ng puso sa harapan ng Diyos. Ito po yung una nating layunin. Ikalawa ay matukoy ang mga hadlang sa pagkakaroon ng pusong tapat at dalisay. Matutong mamuhay ng may katapatan sa pribado o pampublikong buhay. Ikaapat na layunin po natin ay mahubog ang ating karakter na kalugod-lugod sa Diyos. Ikalima ay maging higit na kawangis ni Kristo sa pag-iisip, pananalita at pamumuhay. So yan po yung ating mga layunin sa bagong sharing ito na ating bubuksan. At isa po sa pangunahing tema natin dito, alright? Dito po sa inyong nakikita sa screen ngayon, hindi hinahanap ng Diyos ang pinakamagaling, ang pinakamayaman, o ang pinakasikat. Tandaan niyo po, ang kanyang hinahanap ay isang pusong ganap na nakatalaga, tapat, at may integridad sa Kanya. Yan po ang ating pinakatema. Ano po? Ito po ay magiging matibay na pundasyon ng buong serye upang maunawaan ng mga tagapakinig
natin na ang tunay na sukatan ng espiritualidad ay hindi ang panlabas na anyo, kundi ang kalagayan ng puso sa harapan ng Diyos. Kaya ano man ang ginagawa natin ng lihim o panghayagan man, walang ibang nakakakita nito ng tunay kundi ang Diyos. At kung tayo man ay nagkukunwari, kahit sa ating paglilingkod, kahit sa ating pagsamba, ay nakikita yan ng Diyos. Mas nalulugod ang Diyos sa taong tapat ang puso. Alright? So, ano po yung mga nakapaloob dito po sa ating paksang ito? Okay? Narito po yung ating mga tatalakayin sa loob ng 10 linggo. Ano po? Bali, 2 months and a half po ito. Kung tayo po ay magpapatuloy ng online, ay wala naman pong tayong problema. Kung tayo po naman magkakaroon ng face-to-face, ay yun nga lang, hindi na natin ito maya upload sa aking YouTube. But anyway, ay mapapakinggan po ninyo ang mga paksang ito kung paano tayo magkaroon ng integridad sapagkat ito ang pusong hinahanap ng Diyos. Una, sa ating pong episode na mapapakinggan ay ang pusong nakikita ng Diyos. Kasunod na linggo niyan, pusong tapat sa lihim. Ikatlo, ang pusong walang hati. Ikaapat, ang pusong nagsisisi. Ikalima, ang pusong may takot sa Diyos. Ikaanim, ang pusong may malinis na motibo. Ikapito, ang pusong mapagpakumbaba. Ikawalo, ang pusong nagmamahal sa katotohanan. Ikasyam, ang pusong nagtitiyaga sa pagsunod. At ikasampu, ang pusong katulad ng kay Kristo. So mga kaibigan at mga kapatid, kung kayo po'y nakikinig, ang mga nagnanais na magkaroon ng ganitong puso na hinahanap ng Diyos, ay huwag niyong bibitawan ito pong sharing ito. Ano po? Kasi ito ay parang mga bricks to, brick layer po ito na naghahanda sa atin pataas. Okay? So, balik po tayo sa unang paksa natin, ang pusong nakikita ng Diyos. So makikita nyo sa picture yung mata, tapos yung puso na merong cross sa gitna, ano po, ng heart. Yan po yung mga simbolismo na kung inyong i-interpret, ay mapapatunayan nyo, makikita nyo na yan po ay mapapatatak sa isipan nyo na simplified lamang yung ating pagkaunawa kasi nakaka-graphics na eh. Kaya maintindihan po niyan. Ibig sabihin, yung hinahanap ng Diyos ay yung may Kristo sa puso. Amen. Okay? So ito po yung pusong nakikita ng Diyos. Alright. Okay? Ito po yung pamagat natin, unang episode. Ang pusong nakikita ng Diyos. Alright? So bago po tayo lumaot, pero babasahin muna natin to, ano po, para meron kayong refreshment ng talata natin. Sa 1 Samuel chapter 16 verse 7, ito po ang sinasabi. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang kanyang anyo o ang taas ng kanyang pangangatawan, sapagkat siya'y aking itinakwil. Ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. So tayo po ay manalangin at hilingin natin sa Diyos na samahan niya tayo sa umagang ito ng ating pong pananambahan o sa gabing ito ng ating pananambahan at sa gayon ay magkaroon tayo ng kaunawaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Dakilang naming Diyos, maraming salamat pong muli sa iyo sapagkat kami ay dinala mo muli sa ere. At alam namin, Panginoon, ikaw ay nasa lahat ng dako. Kami man ay malalayo ang pagitan,
subalit ang mensahe mo ay iisa. Nais mong kausapin ang bawat isa, Panginoon, na kung paano magiging katanggap-tanggap ang aming buhay, ang aming pagkatao sa iyong harapan. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na mas mag-focus kami, maunawaan namin ang mga salita mo upang ito ay aming maipamuhay. Alright? Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay? Ito pong talatang ito ay may mga kaugnay pa na mga talata. Ano po? Hapyaw ko lang na babanggitin na iisa lang din sila pero iba-iba yung description. Kawikaan 4:23, hindi po natin inilagay sa screen. Sa lahat ng dapat ingatan, ang iyong puso ang ingatan mo, sapagkat dito nagmumula ang bukal ng buhay. Awit 51 talatang 10. O Diyos, lumikha ka sa akin ng isang pusong malinis at magpanibago ka sa loob ko ng isang espiritong matatag. Mateo 5:8. Mapapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Jeremias 17:10. Aking Panginoon ang sumisiyasat sa puso at sumusubok sa isipan upang gantihan ang bawat tao ayon sa kaniyang pamumuhay. Mga kapatid, ngayong umaga, ano po, marami pong nabubuhay upang mapahanga ang tao. Pinag-iigihan nila ang kanilang pananamit, pananalita, reputasyon, at maging ang kanilang imahe sa harap ng iba. Ngunit may isang katotohanang hindi kailanman nagbabago. Hindi nalilinglang ang Diyos. Ang tao ay may kakayahang magtago ng tunay na pagkatao. Maaring tayong ngumiti, ngunit puno ng galit. Maaari tayong mangaral, ngunit walang kabanalan. Maaari tayong umawit, ngunit malayo ang puso sa Diyos. Ngunit ang Diyos ay hindi tumitingin sa ating maskara. Siya ay tumitingin sa ating puso. Noong hinahanap ni Samuel ang susunod na hari ng Israel, inakala niya ang matangkad at gwapong si Eliab ang pinili ng Diyos. Ngunit itinuwid siya ng Panginoon. Ang pamantayan ng Diyos ay hindi taas, lakas, o kagandahan. Ang kanyang hinahanap ay isang pusong tapat sa kanya. Ano po yung katotohanan? Ang katotohanan po, ang Diyos ay hindi unang tumitingin sa ating posisyon, sa ating edukasyon, sa ating kayamanan, sa ating karanasan, sa ating talento, o sa ating reputasyon. Ang una niyang sinusuri ay ang kalagayan ng puso. Maaari tayong maging tanyag sa tao, ngunit hindi kalugod-lugod sa Diyos. Maaari ring hindi tayo kilala ng marami, ngunit mahalaga tayo sa kanyang paningin. Dahil sa isang pusong may integridad. Ito po ang dahilan kung bakit pinili ng Diyos si David. Isang batang pastol na hindi man lamang isinama ng kanyang ama sa pagpili ng hari. Habang nakikita ng pamilya ang kanyang pagiging ordinaryo, nakita ng Diyos ang kanyang pambihirang puso. Tingnan po ninyo ang pambihirang puso. Ano po? Okay? So ngayon, suriin po natin itong talata na ating binasa kanina. Ano po? Kung inyong babalikan, ang sabi dito, ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang kanyang anyo o ang taas ng kanyang pangangatawan sapagkat siya aking itinakwil. Ang tao ay tumitingin sa palabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Suriin po natin to. Una, bakit ipinagbawal ng Diyos kay Samuel na husgahan si David o ang mga kapatid nito batay sa kanilang panlabas na anyo? Ano po?
Ang tinuturo ng Diyos dito na ang kanyang pamantayan sa pagpili ay iba sa pamantayan ng tao. Si Samuel ay unang humanga sa tangkad at kagwapuhan ni Eliab, ngunit itinuwid siya ng Diyos. Ang tao ay madaling maakit sa panlabas, sa itsura, edukasyon, katayuan, kayamanan, o impluensya. Samantalang ang Diyos ay tumitingin sa karakter, pananampalataya, katapatan, at motibo ng puso. Kaiba po ang pagtingin ng Diyos kaysa pagtingin ng tao. Okay? So pahapyaw lamang po ito ng mga application dito, no? Kaya dito, meron na tayong mga application na makukuha. Huwag tayo agad humusga sa tao batay sa kanyang itsura o estado ng buhay. Paunlarin ang panloob na pagkatao kaysa panlabas na imahe. At kahit sa pagpili ng leader, kaibigan o katuwang sa ministeryo, unahin ang integridad kaysa impresyon. Okay? Ikalawa po na pagsusuri natin. Ano daw po ang kahulugan ng pahayag na ang Panginoon ay tumitingin sa puso? Ang puso po sa Biblia ay tumutukoy sa sentro ng ating pagkatao. Ang ating mga iniisip, ang hangarin, motibo, pagpapasya, at espiritual na kalagayan. Nakikita ng Diyos ang hindi nakikita ng tao. Maaari nating maitago ang ating tunay na intensyon sa tao, ngunit walang nalilihim sa Diyos. Kaya nga maging tapat sa Diyos kahit walang nakakakita. Suriin ang motibo sa bawat paglilingkod at paggawa ng kabutihan. Alalahaning higit na mahalaga sa Diyos ang malinis na puso kaysa magandang reputasyon. Ikatlo, ang pagsusuri natin dito. Ano daw po ang implikasyon ng katotohanan ito sa ating buhay at paglilingkod sa Diyos? Ipinapaalala nito na ang tunay na tagumpay sa harap ng Diyos ay hindi nakabatay sa panglabas na tagumpay kundi sa katapatan ng puso. Pinili ng Diyos si David hindi dahil siya ang pinakamalaki, pinakamatipuno, kundi dahil nakita niya ang pusong handang sumunod sa kanya. Ang Diyos po ay patuloy na naghahanap ng mga taong may pusong lubos na nakatalaga sa Kanya. Malay mo, ikaw yung hinahanap ng Diyos. Kahit hindi ka sikat, hindi ka kilala, hindi ka mayaman, hindi ka edukado, hindi ka makapangyarihan. Kung ikaw ay may pusong sumusunod, malamang ikaw ang hinahanap ng Diyos. Kaya wag mawala ng pag-asa kung minamalit ka ng iba. Sikaping maging tapat sa malit na bagay, sapagkat yun ang nakikita ng Diyos. Ituon ang pansin sa pagbabago ng puso kaysa sa pagpapaganda lamang ng panlabas na imahe. Alright? Now, balik po tayo doon sa paksa natin. Ang pusong nakikita ng Diyos. Right? So handa na po ba kayo na mapakinggan ang pusong nakikita ng Diyos? Ang tanong po natin ay ano ba yung tatlong katangian ng puso na nakikita ng Diyos? Are you ready? Okay. Pwede po niyong i-take note. O kung kayo man ay nakikinig ngayon, i-share po niyo itong video na 'to, 'tong YouTube na 'to, na mapakinggan nila. Kasi marami tayong mga misconception o maling pagkaunawa. Akalain ikaw ay magaling o pinakamagaling, kinakailangan pinakamatalino ka, kinakailangan talented ka. Sa mata ng tao gano'n, pero yung sa mata ng Diyos hindi kailangan ng Diyos 'yan. Kaya nga napakahalaga po ng puso, eh. At ito yung mga katangian na hinahanap niya. Baka meron ka nito. Una, ang pusong may tamang motibo. Okay? Tingnan po ninyo yung tamang motibo, ha? Okay? Hindi lamang ang ginagawa ang mahalaga sa Diyos, kundi kung bakit natin ito ginagawa. Bakit mo pa ginagawa talaga sa Diyos yan?
May mga taong naglilingkod upang mapuri. May mga nangangaral upang sumikat. May mga nagbibigay upang makilala. Ngunit ang Diyos ay tumitingin sa motibo. Okay? Sinabi ni Jesus sa Mateo 6:1, mag-ingat kayo na huwag gawin ang inyong katwiran sa harap ng mga tao upang makita nila kayo. Mga kapatid, hindi lahat ng mabuting gawa, okay, ay may mabuting motibo. Nakukuha niyo po? Kasi may mga politiko na mabubuti ang mga ginagawa niya, namimigay ng ayuda, gumagawa ng mga proyekto. Eh, tanong bakit nila ginagawa yan? Para sa tao ba? Hindi, para sa kanila yan. Kasi bakit? Eh, mas malaki yung kick nila eh. Right? Kahit saan pong anggulo ng mga paggawa ng mabuti, kapag mali po ang motibo nito, lalabas po ang katotohanan niya. Ibig sabihin, ang pusong yan ay, ibig sabihin, may ano po yan, ah, may sabit, ano, personal ang interest niya kaya niya ginagawa yan. Okay? Kahit ang mga nagpapastor, bakit ka ba nagpapastor? Eh, kung ginagawa mo yan para yumaman ka, eh, maling motibo yan. Eh, hindi naman ako yayaman sa pagpapastor. Ilang taon na nga ako nagpapastor hanggang ngayon, eh, mahirap pa rin ako. Sapat pa rin lang sa araw-araw. Kaya po yung motibo mahalaga yan. Kahit na kayo naman naglilingkod sa Panginoon, suriin ang mga motibo nyo. Bakit nyo ginagawa ito? Mga kapatid, ang tunay na integridad ay paggawa ng tama kahit walang nakakakita. Huwag kayong gagawa ng isang bagay na nakikita ng tao para purihin kayo. Pero kung mali ang motibo mo para purihin ka, ay hindi na nakalulugod sa Diyos yan. Kasi may nakakakita man sa'yo o wala, ginagawa mo ang tama. Naintindihan po. Kahit sa pagsamba, huwag nating pakitang tao lang. Dapat ang motibo natin ay talagang sumamba sa Diyos at siya ay maluwalhati sa ating buhay. Hindi tayo nagpapakitang tao. Kaya nagpapacheck lang ng attendance para makita kayo diyan at hindi naman talaga nakikinig, alam ng Diyos 'yan na ikaw ay nagkukunwari kaya lalabas din sa dulo 'yan. Pagdating ng maraming problema mo at ikaw ay nagrereklamo, ibig sabihin mali ang motibo mo. Naintindihan niyo po? Kaya tayo patuloy na nagtuturo ng salita ng Diyos. Bakit? Para turuan po ang mga tao na matuto na kung paano ang puso ay maging tama sa Diyos. 'Pag mali po 'yan, lumalabas din ang katotohanan. Kung maalala niyo si David ano, yung kanyang 8 kapatid, actually pang-8 siya, may kapatid siyang babae. Si David ang pinakabunso. Nung si, Goliath ay naghamon sa Israel, eh, yung kanyang mga kapatid naka-drop na dun sa army ng Israel, eh. Eh, nang maghamon sa Israelita, sa kanyang mga kapatid nakita na matapang na para lumaban dito kay Goliath. Pero itong si David, grabe na magsalita, na kung lalaban diyan sa dituling 'yan at, papatumbahin ko 'yan sa pangalan ni Yahweh. Ibig sabihin nitong batang 'to, si David, ang puso niya sa Diyos, eh. Kaya siya nakakapagsalita ng may pananampalataya. Kasi kung ikaw ay merong pananampalataya at ang motibo mo sa puso ay tama, walang bagay na mahirap. Amen. Kasi do'n sa mga taong walang pananampalataya laging mahirap ang isang bagay. Ibig sabihin hindi tama ang puso. Okay? Naintindihan po? So, ikalawa, ang pusong malinis
Okey? Ikalawa, ang pusong malinis sa harapan ng Diyos, ayan. Paano ba natin malalaman na malinis ang puso natin? Ito yung hindi kita ng tao, eh. Siyempre 'pag tinignan mo lahat ng tao, iba-iba ang suot ng damit niyan, iba-iba ang kulay ng balat, at iba-iba yung tayo, tindig, at iba-iba yung kanilang mga, ah, posisyon sa lipunan. Pero ang tinitingnan ng Diyos ay malinis na puso, okey? Ang malinis na puso, ito yung sumusunod sa Diyos, okey? So, sino ba yung may malinis na puso sa harapan ng Diyos? So, hindi po ibig sabihin ng malinis na puso ay wala ng pagkakamali, ano? Ito po ay pusong marunong magsisi, okey? Marunong magsisi. Si David po ay nagkasala ng malaki, ngunit ngunit nang siya'y masaway, siya ay tunay na nagsisi. Sa kabilang banda, si Saul po ay mas inalala ang kanyang reputasyon kaysa ang kanyang relasyon sa Diyos. Mas pinili ni Saul ang imahe, mas pinili ni David ang pagsisisi. Ito ang dahilan kung bakit tinatawag si David na ano daw, isang lalaking ayon sa aking puso, a man's after God's own heart. Sa English, ano po? Sa Pilipino, isang lalaking ayon sa aking puso. So, na si David magkasala sa Diyos nung ipapatay niya si Uriah the Hittite kasi nga sinipingan niya si Bathsheba at yun ay hindi kinatuwa ng Diyos. Pero nang siya'y sawayin ni Propeta Nathan, kinilala niya yung kanyang pagkakamali. Nagsisi siya doon. Pero si Saul, mas inalala niya yung reputasyon, sabi niya, siya'y hari. Ano? At marami pong tayong taong mga ganyan sa Pilipinas. Mas inialala nila yung reputasyon na dahil sila'y senador, makukulong sila, mapapahiya. Ay hindi nila chinek yung puso nila kung tama ba sa Diyos, kung malinis pa ang puso. So, alam niyo lahat po ng mga itinanim merong consequences. At katulad ng nangyari kay Saul, dapat sana yung buong kaharian hanggang sa mga susunod na saling lahi ay nasa kanyang pamilya. Kaya lang dahil sa ginawa niya, itinakwil siya ng Diyos. Kaya ipinalit niya si David. Nakikita niyo po? Hindi kailangan ng Diyos na ingatan mo ang reputasyon mo, ang posisyon mo, o anumang bagay na pinagkakakitaan mo, alright? Para lamang maisalba ang sarili mo. Mga kapatid, mas mahalaga sa Diyos ang pusong malinis. Paano mo kakaroon ka ng pusong malinis kung wala kang pagsisisi sa mga ginagawa mong mali? Naiintindihan niyo po? Hindi mo puwedeng takpan ang kasalanan kasi babalik at babalik ka lagi diyan. Hindi ka makakausad dahil nakatali ka diyan. Hangga't hindi ka nagsisisi sa kasalanan mo, hindi ka makakalaya. Ibig sabihin ang puso mo marumi pa rin hanggang ngayon. At alam niyo ba ang pusong marumi parang walang pagkakaiba sa isang baso 'yan na ginamit, nilagyan ng tubig. Sa palagay niyo kaya, ang isang iinom ng isang basong tubig na marumi, iinumin niya 'yan? Maaari siguro sa uhaw. Pero ang isang baso na marumi ang laman, parang puso po rin 'yan, eh. Hindi mananahan ang Diyos sa pusong marumi, alright? Kasi nilalantad ng Diyos 'yan, wala pong natatago sa Diyos, eh. Kahit magtago ka, marami pong mga pastor din na nagtatago behind the pulpit, pero puro kasalanan ang mga ginagawa, inilalantad ng Diyos.
Sa takdang panahon, marami na akong naikwento sa inyo patungkol sa mga manggagawa, sa mga tao na walang pagsisisi sa puso, hindi naglinis ng puso. Kasi ang hinahanap lang ng Diyos, maging malinis ang puso mo at ito yung tinatawag nating ano daw, paghingi ng tawad, yung pagsisisi. Si David nagsisi kaya pinatawad siya ng Diyos. Kaya yung banggit sa kanya, a man after own God's heart. Isang lalaking ayon sa aking puso. Kasi ang hinahanap ng Diyos, yung hindi po posisyon, hindi po kapangyarihan at hindi rin kayamanan. Walang kwenta sa Diyos yan. Ang mahalaga sa kanya yung puso na sumusunod sa Diyos. Amen po, mga kapatid. Kaya nga, kung malinis ang puso mo, baka ikaw ay isa sa mga tinatawag ng Diyos para i-represent mo siya. Kasi pag marumi ang puso mo, hindi mananahan ng Diyos sa iyo. Right? Kahit na anong pagsisikap na gawin. Tatlo, ito po yung tatlong katangian na nabanggit natin kanina, no? Babalikan ko lang kayo sa unang katangian ng pusong nakikita ng Diyos. Yung una, yung pusong may tamang motibo. Tandaan po niya lagi yan. Ikalawa, nabanggit po natin, ang pusong malinis sa harapan ng Diyos. Paano kaya lilinis ang puso natin? Ay talagang walang iba tayong gawin kundi paghingi ng tawad. Nalinisin tayo. At ikatlo, ang pusong tapat kahit walang nakakakita. Ang integridad po ay hindi sinusukat kapag maraming tao. Okay? Ito po ay nasusukat kapag ikaw ay nag-iisa. Naiintindihan niyo po? Kapag nag-iisa ka, walang magche-check sa iyo eh. Kapag ikaw ay nag-iisa, kapag walang pastor, kapag walang asawa, kapag walang kamera, kapag walang social media, doon lumalabas kung sino talaga tayo. Okay? Sinasabi po ng Biblia, 16:10 ng Lucas, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaki. Right? Mga kapatid, tingnan po niyo yung talatang yan. Right? Kasi walang nakakakita sa iyo ng kung 'pag nag-iisa ka kung anong ginagawa mo. Hindi kita nakikita, pero iba pala ang ginagawa mo. Nagsusugal ka, nagbibisyo ka, pagka nasa simbahan parang banal. Pero 'pag wala na sa simbahan, wala na sa samahan ng Kristiyano, iba-iba ng kalokohan. Ang tanong, hindi ba nakikita ng Diyos yan? Nakikita ng Diyos yan. Alright? Kitang-kita ng Diyos ang ginagawa natin sa lihim nating buhay. Kaya hindi tayo puwedeng magtago. Kung hindi ka mapagkatiwalaang sa maliit, paano pa kaya sa malaki? Alright? So, ano po yung ating mga application dito sa mga talatang ito? Una, suriin ang iyong motibo. Bago gumawa ng anumang ministry, bago mangaral, umawit, magturo, o mamuno, itanong, Panginoon, ginagawa ko ba ito para sa iyo o pera mapansin ako? O para mapansin ako? Ang Diyos ay hindi lamang tumitingin sa bunga kundi pati sa ugat. Alright? Kasi kung anong ugat, malamang yan po yung nagsusustain sa bunga eh. Yan po yung motibo. Ikalawa, huwag mabuhay para sa papuri ng tao kundi para sa kaluguran ng Diyos. Kasi kung ang tao ang ating
piniplease, right? Ay gagawin mo talaga ang lahat para mapuri ka. Pero kung mali nga ang motibo, mali nga ang hangarin, hindi malulugod ang Diyos kasi ikaw yung gusto mong mapuri, eh, right? So, 'wag mabuhay po ng, para sa papuri ng tao kundi para sa kaluhuran Diyos. Ang papuri ng tao ay mabilis mawala, yung itap ka lang sa balikat, "Oh, yung gumagaling." Mawawala din, eh. Ngayon ang palakpakan ay, bukas batikos naman. Pinalakpakan ka ngayon, bukas batikos naman. Ngunit ang pagsang-ayon ng Diyos ay walang hanggan. Sabi ni Pablo sa Galatia 1:10, "Kung ako'y naghahangad pa rin ng magbigay lugod sa mga tao, hindi na sana ako alipin ni Kristo." Kasi kahit siya mismo sinasabi niya, "Para sa kaluwalhatian ng Diyos ginagawa ko ito." Pagka gano'n nasa isip natin, malinis ang puso natin. Ikatlo, panatiling malinis ang konsensya sa harapan ng Diyos. Okay? Tatlo pong application niyan. Suriin, okay, 'wag mabuhay para sa papuri ng tao at panatilihing malinis ang konsensya sa harap ng Diyos. Hindi sapat na malinis ang record, ano po, mas mahalaga ang malinis na budhi. Araw-araw ay pagsusuri sa Diyos tulad ng panalangin ni David. "Siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso." Kaya kung titingnan natin yung buhay ni David, nung siya ay magkasala, dahil nga sa ginawa niya kay Bathsheba, pinapatay niya yung asawa nito, ay talagang malaking pagsisisi ang kanyang ginawa at doon natin makikita na siya'y tinanggap ng Diyos sa kanyang, ginawang kasalanan. Alright? Mga kapatid, ah, saan na tayo? Meron po akong nais na, ikuwento patungkol po dito sa ating, paksa na tinatalakay ngayon. At, sana magbigay po 'to ng konkreto ano po, na larawan para makita niyo po kung ano ang, nais ng Diyos na maging ano tayo sa kanyang harapan. May isa pong tindero ng prutas na nagbebenta ng napakakakintab na mga mansanas. Dahil sa ganda ng balat nito, agad itong binili ng mga mamimili. Ngunit nang hiwain na ang ilan sa mga ito sa bahay, natuklasan nilang bulok na pala ang loob. Maganda lamang ang panlabas na anyo, ngunit sira na ang pinakabuod o pinakaubod nito. Ano pong kwento? Maraming tao ang katulad nito. Maayos ang pananamit, maganda ang pananalita, reliyoso sa paningin ng iba, ngunit sa loob ay may inggit, galit, kapalaluan at pagkukunwari. Hindi nalilinglang ang Diyos sa makintab na balat. Nakikita niya ang tunay na laman ng puso. Mga kapatid, isang totoong pangyayari. Noong panahon po ng Apollo 15 noong 1971, nagdala ang astronaut na si James Irwin ng isang maliit na Biblia sa kalawakan. Pagbalik niya sa lupa, sinabi niya ang pinakamahalagang natuklasan niya ay hindi ang kalawakan, kundi ang katotohanang mas kilala ng Diyos ang puso ng tao kaysa anumang kayang tuklasin ng agham.
Naging masigasig siyang magbahagi ng pananampalataya. Matapos ang misyong iyon, sapagkat napagtanto niyang ang tunay na sukatan ng buhay ay hindi ang taas ng narating ng tao, kundi ang lalim ng kanyang relasyon sa Diyos. Ang tao ay maaaring makarating sa buwan, ngunit kung ang puso ay malayo sa Diyos, wala pa ring tunay na kapayapaan. Meron pong isang batang lalaki na nagtatanong sa kanyang lolo, "Lolo, paano nalalaman ng Diyos kung sino ang mabuti?" Ngumiti ang matanda at kumuha ng isang lumang relo. Sinabi niya, kapag tinitingnan ng tao ang relo, ang napapansin niya ay ang kinang ng salamin. Ngunit ang tunay na halaga ng relo ay nasa loob, sa maliliit na piyesang hindi nakikita. Pagkatapos ay sinabi niya, "Anak, ganyan din ang Diyos. Hindi siya unang tumitingin sa muka, kundi sa puso. Ang puso ang makina ng ating buhay." Ito po yung hamon natin ngayong gabi, mga kapatid. Bago matulog ngayong gabi, huwag mo nang itanong, anong tingin ng mga tao sa akin? Sa halip ay itanong, ano ang nakikita ng Diyos sa aking puso? Sapagkat darating ang araw na hindi ang ating reputasyon ang hahatulan ng Diyos, kundi ang tunay na kalagayan ng ating puso. Mga kapatid, ang pangwakas na hamon po natin ngayong gabi, ang integridad ng puso ay hindi nakikita ng marami. Ngunit ito ang laging nakikita ng Diyos. Kung nais nating maging kalugot-lugot sa Kanya, higit nating pagandahin ang ating puso kaysa sa ating panlabas na anyo. Sapagkat ang puso ang trono ng ating mga motibo, desisyon at pananampalataya. At ito ang unang sinusuri ng Panginoon. Sana'y meron po tayong napulot, natutunan ng mga aral sa gabing ito. Tayo po'y manalangin at isama natin sa panalangin ang ating pong mga kaloob. Kahit sa offering, nakakaroon po sa ating kapatid na Merlinda kung kayo napagpala. Alam ng Diyos kung ano ang ating binibigay, kung galing sa puso o galing lang sa bulsa. Let us pray. Dakila naming Diyos, maraming salamat po sapagkat Ikaw, Panginoon, ang tumitingin o nakakakita ng aming mga puso. Kaya aming dalangin, Panginoon, na tulungan mo kami na magpakumbaba, na maging malinis ang aming puso, ang mga motibo nito ay palaging tama. Ama naming Diyos, maraming salamat sa mga kapatid namin na nakatunghay ngayong gabi. Bagamat kami ay walang simbahan na lugar na mapagdadausan ng aming sama-samang pagsamba, kasama ka namin din naman namin sa oras na ito, na kahit kami malalayo ang distansya sapagkat ikaw ay nasa lahat ng dako. Alam mo po ang mga tao talaga na naghahangad o naghahanap sa iyo. Sila yung mga taong hinahanap mo, Panginoon. Pagpalain mo po ang aming mga kaloob, ko po magpapala sa buhay ng bawat isa sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Alright? So, yung mga may kaarawan ay binabalit po natin ng happy birthday. Ano po? Birthday nitong aking dalawang anak na si Daniel at ganoon din si Ashire. Sila po ay month of June. At itong nakaraan ay meron tayong dalawa rin may kaarawan, si Rosemary at si Janessa. No? So, happy birthday sa inyo. Nawa ay ang inyong mga kaarawan ay dagdagan pa ng mga taon ng Diyos at lalong mapaganda ninyo ang inyong mga puso.
sa harapan ng Diyos. Okay? So tayo po ay dumako sa ating pangwakas na panalangin at bendisyon. Awitin po natin ang ating doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh, kahabagan ka nawa at subaybayan ni Yahweh, lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Tatlo pong amen. 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 Magandang gabi sa inyo lahat. Tumayo kayong mapayapa at ihanda ng Diyos sa kinabukasan at magkita-kita po tayong muli sa susunod na linggo at patuloy po pa rin tayong nag-eere mula Tuesday, Wednesday, and Thursday sa ating pong serye ng Aklat ng Kamikaan. So God bless you and we'll see you soon again and pray for our church place on this coming July. So ito po ay pag-pray po natin kung saan tayo magkakaroon ng pagtitipon-tipon. I'm praying dito po sa mga darating na third Sunday po natin ay dito tayo sa Ibiza, ano po, makapagtipon-tipon. At meron kami ditong tawag dito, clubhouse na pwedeng marentahan. At ganoon din naman, siguro tamang-tama po, ito po yung aking kaarawan, birthday, on July 26. Third Sunday po papatak yan. So pag-pray po natin, ano po, at ganoon din naman yung releasing ng mga allowances ng ating pong mga scholar. Okay? So God bless you po. Continue praying for our sponsor.